Ito ang buhay ng mga empty nesters sa Amerika. Papasyal-pasyal, pa-train-train, kasi wala nang mga bata sa bahay. More time for each other na kami ngayon, di ba? At naman kami, papasyal-pasyal, pa-food trip, at nakikiusyoso kami kung anong pwedeng pangkainin. And of course, pa-museum pa. Matagal na kami hindi nagtitrain ni Haven, siguro years na. So one weekend, nag-decide kami, tara mag-train tayo, punta tayong downtown. Ang train station namin, napakalapit sa bahay. Ang ginawa namin ay nag-park kami sa park and ride as nag-train rin kami. Kasi ang mahirap kasi sa LA masyadong mahal ang parking. Ang daming siraulo pa. Yung cost ng train from our house is $3.50 one way. So, balikan is $7. So, kami dalawa ni Haven, $14. I think it's worth it naman. Kasi, di ka na magbabayad ng gas, di ka pa magbabayad ng parking, which is very expensive sa downtown. At saka yung stress na lang ng pagdadrive. Iba, Haven, ang hirap nun. Compared to big cities like Chicago or New York, trains are not frequently used by commuters. So, if you have the chance, use it. Just be vigilant. Habang nasa train kami, nakita namin tong old couple na to. Sabi ko kay Haven, siguro pagtandaan natin, ganyan din tayo, sakay ng train, tapos namamasyal lang. Diba ang cute? Ang kagandahan ng panagte-train ka, aside from being relaxed, ay marami ka pang makikitang views tulad ng ganyan. Mga mountains, yung mga housing dyan sa gilid-gilid. Mga buildings na hindi nyo napapansin pag nagda-drive kayo, diba? Focus ka lang sa freeway, syempre. Oo, sa ang road. bilis-bilis ng takbo. Oo. Ba't tinan mo, yan yung skyline ng LA. Kitang-kita. At, syempre, ang traffic sa downtown. Pero, ang traffic dito is nothing compared sa traffic sa Manila. What usually takes 1 hour here, it might take mga 3 hours sa atin. Sa atin, oo. So, after an hour, we finally arrived sa Broadway Station. So, paglabas namin, at maganda palang station na to. Akala ko yung parang madumi, yung parang sa New York. Ngayon naman, para kaming nawawala ni Haven. Hindi namin alam kung saan kami exit. So, we took the escalator 1 floor up. At yung sa floor na yan, alam nyo maganda pa rin. Yung mga walls niya, merong mga arts. Di ba ang ganda? Tsaka ang linis pa. So after that, we took another escalator up to the street level. Pagdating naman namin sa taas, ang problema namin, hindi naman kami makalabas dahil hindi gumagana ang top card. Hindi nga namin alam kung ano nangyari. I can't even remember what happened. So, most probably, tumakbo na lang kami palabas. So, we're finally out. At lalakarin na lang namin hanggang Grand Central Market. Malapit lang naman siya. It's like only 800 feet from the station. So, tawid-tawid tayo. Grand Central Market in LA is a food lover's paradise. You can find everything here, from street food to gourmet dishes. Meron silang lahat. Kaya perfect talaga siya for us kasi mahilig kami mag-explore ng iba't ibang pagkain. Ang dami-daming stalls doon. Parang food trip na world tour. May mga tacos from Mexico.
Meron ding sushi, yung iba't ibang Japanese food. At meron din yung Argentinian fusion empanadas. Meron pa nga Filipino chicken empanada dun eh. May mga sandwiches and pasta also. At meron pa nga fruits and vegetables. Matagal na siyang bukas, like since 1917 pa. So you can just imagine the history. Pero, hindi lang pagkain ang dahilan kung bakit special ang Grand Central Market. It's all about the atmosphere. Ang saya ng vibe dito. Ang daming tao and you can feel the energy of the city. Kahit na hindi kami madalas pumunta dito, when we decide to, we're always excited kasi there's always something new to try. Kaya itong kinakain namin, napakasarap. Parang mini world tour siya through food. Isa sa mga trendy stalls dito is egg slut. Sobrang sikat siya and sabi nila masarap talaga. We've never tried it yet kasi ang haba ng pila parati. But one of these days, pagtsatsagaan namin pumila para matikman naman ang egg sandwich nila. And we'll let you know for sure. Pinipilahan talaga siya ng mga locals and tourists. At syempre, it's a great place to just spend time together. You can just walk, people watch, and soak in the culture. It's a reminder of how diverse and vibrant LA is. So if you're ever in LA, Grand Central Market is a must visit. Lalo na kung mahilig kayo sa pagkain at culture. Dito nyo makikita at matitikman ang best of both worlds. So tapos na kami dito sa Grand Central and we're headed naman to the Broad Museum. Pero we're using the Angel's Flight at di kakayanin ng tuhod namin ang very steep stairs. So what is the Angel's Flight? Well, it's a historic funicular railway that's been a part of LA's landscape since 1901. Dinesign siya to connect the residents of the Bunker Hill neighborhood to the downtown area. Pero ngayon, tourist spot na siya. Ang tawag rin dito ay the shortest railway in the world kasi it's only about 298 feet long. Maiksi lang siya pero it's a charming experience. Ang maganda dito is yung train ride na yon is $1.50 lang and you get to ride this piece of history. It's a quick ride pero yung views is worth it. Dito sa taas, you'll find yourself in the middle of towering buildings in the heart of Bunker Hill, with easy access to some of LA's best spots like, ayan na, the Walt Disney Concert Hall, yung gray building na yan, yung Disney Concert Hall, at ang katabi na the Broad Museum, kung saan kami pupunta ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami. Ang Broad Museum is one of the most popular contemporary art museums dito sa LA. Libre ang entrance, kaya perfect ito para sa mga gustong makakita ng amazing art without spending a lot of money. Marami silang collection ng works dito of different artists, very modern and unique. Well, these are some of the artworks na makikita nyo sa loob. Galing no? Ibang klase eh.
Meron parang mga cartoonish, abstract. Picture-picture. At iba-iba pa. Iba-iba pa, no? Another must-see is the giant table and chairs by Robert Theron. Nakakaaliw yung feeling na parang ang liit-liit mo. Parang yung movie na Honey, I Shrunk the Kids. Ang dami pang iba't ibang artworks na talagang mapapawaw ka. It's a great place to spend a few hours kung gusto mong ma-inspire or just appreciate art. Katulad ng ginagawa nitong isang to. So after an hour, nag-decide na rin kami ni Haven na umuwi na dahil pagod na rin kami. So bumaba kami sa Grand Central at bago kami dumiretso sa train station, dumaan muna kami ng Bradbury Building. Kilala ito sa kanyang napakagandang architecture. Itinayo to noong 1893 pa at ito ang pinakamatandang commercial building sa city na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Pagpasok mo pa lang, para kang bumalik in time dahil sa intricate na ironwork, open cage elevators at natural light na pumapasok sa central atrium. Kaya kung mapapadpad kayo ng LA at mahilig kayo sa history at architecture, kailangan dumaan talaga kayo dito at may impress kayo. That's it, folks. Salamat sa pagsama sa amin today. If you enjoyed our vlog, don't forget to like, subscribe, and hit the bell para updated kayo sa next adventures namin. Kita Kits sa vlog, where life after kids gets even more exciting. Salamat! See you!